Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Isang minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes tayo ngayon, araw ng kagitingan. Day of Valor dito po sa Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, 6 na lugar sa bansa makararanas ng Dangerous Heat Index. Pangulong BBM walang balak magdeklara ng National State of Calamity kahit na may El Nino. Kondisyon ni Pastor Kibuloy bago sumuko, tinabla ng Pangulong BBM. Panibagong malaking oil price hike o marangkada na. 2 barko ng China namataan sa maritime cooperative activity ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. Convoy naman ni Governor Chavit Singson tinikitan sa EDSA Busway, hindi pumalag. Nagbigay pa ng 100,000 sa MMDA. 4 na pulis na sangkot sa kidnapping, sinibak. Magandang umaga Pilipinas. Ikasyam tayo ngayon ng Abril 2024. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, 6 na lugar sa bansa nakapagtala kahapon ng Dangerous Heat Index. Ayon sa Pag-asa, naramdaman ang 44 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City sa Pangasinan at Bacnotan sa La Union. Sinundan ito ng 43 degrees Celsius sa Sinait, Ilocos Sur, Puerto Princesa City sa Palawan at Aburlan, Palawan, habang 42 degrees Celsius naman ang naramdamang heat index sa Tuguegarao City sa Cagayan. Ayon kay Benny Estrella ng Pag-asa, asahan din na mainit na at malingsang ang lagay ng panahon sa bansa sa susunod na araw. Epekto naman ito ng easterlies, particular na sa eastern part ng Visayas at Mindanao, gayon din ang Bicol region. Sinabi pa ni Estrella ng easterlies rin ang magdadala ng pabugso-bugsong pagulan sa nasabing mga lugar. Walang balak ang Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara ng National State of Calamity sa gitna ng El Nino phenomenon. Ayon sa Pangulo, bagamat ramdam ang epekto ng tagtuyot sa bansa, hindi pa naman ito matuturing na kritikal. Pero kumikilos na niyang gobyerno para matugunan ang epekto ng El Nino gaya ng pagpapatayo ng mga dam, pagsasaayos ng mga irigasyon at paghahanap ng bagong taktika ng pagtatanim. Pumalo na sa 18 lugar sa bansa ang nagdeklara ng State of Calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino. 4 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Iginit naman ng Department of Education na hindi pwedeng biglayin ang pagbabalik ng old school calendar. Ito'y sa kabila ng panawagan ng mga grupo ng guro dahil sa serye ng suspension ng face-to-face classes dahil sa matinding init ng panahon epekto ng El Nino. Ayon kay Education Secretary at Vice President Inday Sara Duterte, sumaksa ilalim sa konsultasyon ang desisyon para sa phase transition. Bukod dito, hindi rin na niya maaaring ikompromiso ang pahinga o rest day ng mga teacher ganti ng mga estudyante. Una nang sinabi ng Teachers Dignity Coalition na tila feasible o posibleng maibalik na sa June hanggang Marso ang school calendar habang ang bakasyon ay mula Abril hanggang Mayo sa pagsisimula ng school year 2024-2025. Too late na ang mga programa o mga mitigation na ginagawa ng gobyerno para sa umiiral na El Nino season. Ito naman ang sinabi ni National Manager Raul Montemayor ng Federation of Free Farmers kaugnay ng sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi na kailangan ang pagdedeklara ngayon ng state of calamity dahil sa El Nino. Ayon kay Montemayor, bagamat tanggap nila na posibleng hindi pa kailangang magdeklara, sinabi naman ito na hindi rin naman ito magagawa ng paraan. Ayon kay Montemayor, posibleng matapos na ang mga proyekto ng Task Force El Nino o ng gobyerno kung kailan tapos na rin ang El Nino. Last year pa kasi yan. Alam na nilang parating yung El Nino. They created the El Nino Task Force
Ang dami nilang binabanggit na mga programang paghahanda, but ang feedback namin very little was done in terms of preparation. No? Kaya kung ngayon lang gagalaw, too late na. Too late na for this El Nino episode. Tablado naman sa Pangulong Bongbong Marcos sa mga kondisyon ng Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Quiboloy kaugnay ng kanyang pagsuko. Sa ambush interview sa Pangulong BBM sa Bacolod City, sinabi nito na wala sa posisyon si Quiboloy upang magdemand sa gobyerno. Tiniyak naman ng Presidente ang compassion sa pastor at ang patas na paglilitis. Pagdating naman sa involvement ng Estados Unidos, sinabi ng Pangulo, matagal nang usapin pa ito. Kaya hindi dapat na mag-alala si Quiboloy. It seems to me a little bit tail wagging the dog na siya magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Quiboloy. We've known him for a very long time. And ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan. That's going to take years. Yeah. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Pinag-aaralan naman ng pambansang pulisya na suspindihin ang mga gun permit ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pardo, sinisiklip na ng paran sa explosive weapons kung sapat ba ang dahilan para i-revoke ang lisensya kung ang isang tao katulad ni Pastor Quiboloy ay may kasong child abuse. May 19 baril ang founder ng Kingdom of Jesus Christ at isa rito expired na nitong Marso. Pero sabi ni Pardo, hindi maituturing ng PNP si Quiboloy bilang armado at mapanganib o armed and dangerous dahil wala itong record ng pagiging violente o pagkakaroon ng private armed group. Nakapagpiyansa na ang 5 kapwa akusado ni Pastor Apollo Quiboloy sa kasong child abuse, exploitation at discrimination sa korte ng Davao City. Ayon sa National Bureau of Investigation, pansamantalang nakalalaya na sina Crescente Canada, Huling Canada, Sylvia Simanes, Jacqueline Roy at Ingrid Canada matapos napapagpiyansa ng tig 80,000 pesos. Patuloy namang hinahunting ng NBI ang pastor at siniguro sa publiko na ibibigay ang hustisya sa mga biktima. Matatandang hindi natagpuan ng otoridad si Quiboloy nang magsilbisa na sila ng arrest warrant sa 3 lugar sa Davao City nitong Abril 3. Pinaalis naman ng Department of Environment and Natural Resources ang Socorro Bayanihan Services Incorporated ni Senyor Aguila sa Siargao Island Protected Landscape and Seascape sa Surigao del Norte. Ito ay matapos kanselihin ng DNR ang kasunduan ito sa SBSI dahil sa paglabag sa mga probisyon ng tenural instrument na ibinigay sa mga ito noong Hunyo ng 2004. Ayon kay Environment Secretary Maria Yulo Loizaga, nadiskubre nila ang presensya ng mga struktura sa protected area na wala sa kasunduan noon pang 2019. Naglabas na sila ng letter of suspension noong 2023. Tuluyan ang nagdesisyon ng DNR na kansilahin ang kasunduan dahil sa maligasyon ng qualified trafficking, facilitation of child marriage at child abuse laban kay Senyor Aguila. Hoy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha? Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at work-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test sa chocolate, mud, and sebon cotton, gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naispata naman ang 2 Chinese Navy na nagmamatyag sa gitna ng Quadrilateral Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Spokesperson Arsenio Andulong, hindi naman nagambala ng 2 barko ng People's Liberation Army sa gitna ng military drills ng Pilipinas, US, Japan at ng Australia. May naobserbahan na may presence ng 2 barko ng China pero malayo naman siya dun sa
sa convoy na tumuloy kahapon natin. Hindi rin nagambala yung ating multilateral maritime cooperative activity kahapon. Yun ang hindi ko alam kung sila ay gumagalaw or nadaanan ng ating convoy. Pero ang mahalaga doon ay hindi sila nanggambala at wala naman sila masamang galaw kahapon. Dagdag pa ng tulong, nakuha pa nga ng ang bow number ng dalawang Chinese Navy. Ang isa rito may numerong 792, yung isa naman 162. Una rito na paulat na sinabayan din ng Combat Patrol ng China ang maritime exercises kahapon sa South China Sea at sinabing under control ang namang military activity sa karagatan. Pero sa kabuuan sinabi ng tulong, naging payapa naman ang MCA dahil wala namang naulat na untoward incident. Pinawi din ng Department of National Defense ang pangamba ng isang Fisher Folk group na matapos ang quadrilateral maritime activity sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense spokesperson Arsenio Andolong, normal naman ang ginagawang military drill sa West Philippine Sea kaya't walang dapat ikabahala ang publiko. Sa katunayan, sinabi ni Andolong na sa katatapos nga na quadrilateral maritime activity sa pagitan ng Pilipinas, Japan, US at Australia, may advantage pa ito sa mga mangingisda. Malayo naman sa ating lugar na kung saan ginagawa yung kanilang pangingisda. At ahead of time, nakausap na natin sila. At itong ginawa nga natin ay normal naman na ginagawa ng ng mga barko, yung dinaanan nila, at these activities are really part of establishing stability and peace in the region. Kaya natin ginagawa ngayon para lalo sila mas makapangisda. Ginawa ng dalawang pahayag matapos mag-alala ang grupong pamalakaya na mas pag-iinitan ng China mga mangingisda matapos ang nasaming aktibidad sa West Philippine Sea. Hoy, badyo sa mga motorista. Magpapatupad ng malakihang taas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw, April 9. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 1.55, halos 2 piso ang itataas sa kada litro ng diesel. 1.10 naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. May dagdag din na 1.40 ang bawat litro ng kerosene. Ang presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw ng pandaigdigang merkado. Mamalengke muna tayo bago natin intindihin kung may pag-asa pa ba itong lintik na traffic sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa National Capital Region. Nasa Alabang Central Market ngayon si Noche Cacas. Noche, good morning. Mayong buntag, Kuya Angel, ngayong Tuesday morning, araw ng kagitigan. Ito na yung presyo ng ilang pangunahing bilhin dito sa Alabang Central Market. Ang bangos naman, Kuya Angel, 180 pa rin ang kilo. Ang tilapia, 140, habang ang tulingan, 160. Galunggong, nasa 180 ang kilo. Yung hasa-hasa, 200. Ang emelda, 140 ang kilo. Yung hiwas, 220. Habang ang dilis, 160 ang kilo. Ang karne ng baboy naman, Kuya Angel, katulad ng kasima, 320 ang kilo. Yung pork chop, 320. Liempo, 360 ang kilo. Yung manok, 180. Habang ang baka, yung laman, nasa 460 ang kilo. Puntahan naman natin yung gulay. Yung siling labuyo, Kuya Angel, 160 ang kilo. Yung sibuyas sa pula, 70. Patatas, 100. Yung carrots, 100 ang kilo. Kamatis sa 40. Luya, 130 ang kilo. Sayote, 30. Liempo o yung repolyo, 50. Siling verde, 120. Bagyo din sa 80. Kalabasa, 40. Bawang, 150 ang kilo. Sibuyas sa puti, yung Tagalog, kung tawagin, 50 pesos ang kilo. Yung ampalaya, 120. At sa mga magsasangag naman ngayong umaga, yung mantika, 1 liter, 115. Habang kung kayo naman ay magkakape ngayong umaga gamit ang
asukal na puti, 85 ang kilo. Habang yung light brown na sugar, Kuya Angel, 70 pesos ang kilo. Ayan ang presyo ng ilang pangunahing bilihin dito sa Alabang Central Market. Mula sa kalanan sa Pilipinas, DCRH. Ako tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, sa mo'y araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela abay Italian sa germs sa katawan nila para labanan ng mo'y araw at mo'y pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang Bitabalan Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Kaya yung mga galing ng palengke ha, mag Shield Bath Soap muna. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ngayon ang isa sa mga iginagalang na business guru ng Ateneo, si Professor Alejandro Andy Pereira. Professor din ho namin to noon sa AIM, ano ha? Hindi ho yung mga ano ito ha, hindi mga nagbibidyoke na ayaw ipasa ang mic. Totoo ito ha, Asian Institute of Management. Doon na namin naging teacher si business guru Professor Andy Pereira. Prof, maganda umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Good morning, Angel. Thank you for waking up. You know, I wake up early for you. Thank you for waking up early. Just to share those wisdom na kinakailangan pong makarating sa ating mga kababayan. Number one, how's business coping dito po sa traffic problem ho natin? Well, you know, the issue of adjusting to this traffic problem. Alam mo right now, ang nangyayari, people allocate at least an hour of travel from Quezon City to Makati. Aha. Regardless so that, you're able to make less appointments, less work. People to work for you, nagkakaroon pa ng, sir, pasensya na, late, na-traffic ako eh. Oh. So, no, but Angel, ang gusto kong i-share muna sa umpisa nating usapan. If you remember, when you were my student decades ago na yun, di ba? Walang bookingan. Ang unang tinuturo namin sa inyo, ang tinatawag namin critical thinking. Yes. Or what we call developmental thinking. Mindset of development. I will repeat the story to you in the process of thinking. Kasi sa case method natin, we get into to understand ano yung cause of the problem. Mm-mm. Kasi if you do not identify the cause of the problem, you will never be able to solve the problem to start with. Correct. Diba? Kaya, ikikwento ko sa inyo ganito eh. Ito yung first story ko sa inyo eh. Sana maalala mo ba? Now, merong isang tao, nandun siya sa tabi ng river. Mm-hmm. Tapos yung nandun sa tabi ng river, napansin niya, may mga baby na po-float, nalulunod, flowing down the river. So, ano ginawa niya? Well, since magaling siya lumangoy, dive siya sa river to save the baby and bring the baby to shore again. Okay? As soon as nandun na sa shore, ito na naman, may isa na batang nagpo-float. Floating down the river, nalulunod. So, dive na naman siya. Balik na naman. Tapos, kinuha yung bata, sinave na naman to the shore. Tapos, nag-isip siya. May mga bata dumadami, nauulog. Do I get more people to help me take care of their babies so they do not drown? Or do I improve myself? I become a better swimmer so I can go faster and save more babies. Yung kwento na yan, if you remember, ang sabi ko sa inyo, excuse me, please look up the river. Find out who is throwing the babies and why they are throwing the babies. Because that's what you look at, not become a better swimmer and not more people to swim with you. Okay. Yan yung mindset na proseso kailangan nating isipin dito sa issue ng traffic. Address the problem, the root of the problem, not the cause. Yes. Okay. In other words,
Kaya ako natuwa ako binanggit mo sa akin yan, may naalala akong kanta at pinapaalala ko rin sa mga estudyante ko. Naalala niyo ba yung kanta ni Tom Jones na Delilah? Oh, yes. Oh. Can you sing me a part of that song? Ay, yung chorus lang. Chorus lang. Ayun nga, why, Delilah? Correct. Oh. So, ibig sabihin, you should ask at least why 3 times to find out what is causing the problem. Okay. So, let us apply the process. Why is there heavy traffic in Manila? Well, Okay. Maraming dahilan. kotse, maraming tao. Di ba? Oh. Okay. Bakit maraming tao sa Metro Manila? Kasi yung people who want to get employed, this is one other approach, is dito nagtahanap ng trabaho. Kasi nga, mas mataas ang sweldo sa Metro Manila. Kasi dito ko sa probinsya, I will look for jobs sa Metro Manila kasi mas mataas ang sweldo. Then I said, why again? Why? Kasi yung mga negosyante, nandito mga headquarters. Why again? Kasi nandito po central central part of doing business. Manila. But nandito naman sa Manila, Makati, ang doing business. Well, kasi yung ports nandito sa NCR. Nandiyan yung seaports, nandiyan yung airports. I hope, Angelo, you're getting the process to get to the root of this problem. Okay. So it's population and ang sinasabi ho ninyo, we decongest National Capital Region. But there were initiatives na, Prof. Alam na natin ang development sa Central Luzon, alam na natin ang development dito sa may bandang Batangas, sa Cavite, sa Laguna. Meron na tayong mga export processing zone dyan, may mga dinidevelop ng airport, alam natin ang development ng Clark. But still, malaking problema ng Metro Manila. Because the central part of government is in Metro Manila. So you're suggesting we move out Malacanang out of Metro Manila? No. We create what is known as balanced area development. So there is no congestion. I'll give you an example. This one, history. First, Philippine. Okay? Bakit sa Pampanga, ang salita nila malapit sa Indonesian at Malaysian? Because that was the central port before of trading hubs in the Philippines. Okay. Then let me ask also, alam mo ba, noong unang panahon, alright, ang Hong Kong was just a British outpost and the trading hub was Shanghai. Until China decided to close down Shanghai and Hong Kong improved. Okay. You know what I'm saying? So I call it developmental thinking. Where you want development to happen. Kasama gusto mong karoon ng improvement sa isang lugar, then we must put all the ingredients for it to happen. Including the salary. Including the pay. Well, salary to me is also important. Kasi nga, bakit ako magtsatsaga sa probinsya kung may makukuha akong trabaho dito naman na mas mataas ang sweldo dito sa city? So, that's why ang sinasabi niyo, dapat yung national, kasi yun yung hirit ng dapat hindi rin Kasi pag national natin yung pagtaas ng sweldo, tataas din sa National Capital Region habang tumataas sa mga probinsya. So, you're saying dapat magkaroon ng parity? Well, ako, baliktad pa nga. I think a little bit more, shall we say, revolutionary. Counterintuitive. Mas mataas dapat sa probinsya. Well, I like that. Para makauwi na tayo ng probinsya. Di ba? So, Angel, ikaw, bakit ka nandito? Mas mataas ang sweldo rito kaysa doon ka sa probinsya. Totoo yun. So, pag lakihan natin ang sweldo sa mga probinsya so that people will not flock to Metro Manila, di ba? And earn a living. Yes.
Because you could earn it now. Why will I want to be a waiter or a busboy of a franchise store in outside Metro Manila? Pag sa Metro Manila, I do the same job and I get higher pay. True. Diba? Well, now, that's one issue. Okay. The other issue is this also. It's got to do with the land use development. Okay. Well, why did I say land use development? I don't know if you want to compare also to the other countries like the US. Nasaan yung mga malls sa Amerika? Pag naikot ka, saan mo nakikita yung malls? Nasa mga city. Saan sa city? Like yung kanilang mga outlets? Hindi, nasa probinsya. Outside. Okay. Outside of the main city. Sa mga malls, sa atin, nasa highway. Kasi nandun ang tao eh. Bakit nandun ang... Okay, I go back. Process. Bakit nandun ang tao? Kasi mas mataas ang sweldo sa Metro Manila. So, in effect, what I'm saying, I am not prescribing anything at this point. All I am prescribing not a solution, but a process to get to the root. Because if you do not apply a process of critical thinking, developmental management thinking, na hindi mo i-apply yan doon sa proseso, you may end up with a band-aid solution. Okay. Prof, sa mga nakaupo ba, marami kayong naging estudyante? I would assume, marami ho sa mga nakaupo ngayon sa palasyo, mga naging estudyante nyo sa Ateneo at saka sa AIM noon. Ngayon, wala. Wala akong naalala. That explains why. Kikwento ko rin sa iyo, alam mo, ang malaking problema ko, Angel, remember when you met me a few years ago again, pag nasa airport ako, nasa mall, public ako, minsan may lalapit sa akin, Professor, do you still remember me? Ang sagot ko, do you want to take your chances? Why? I only remember the good and the bad ones. So if I don't remember you, you're okay. So, I won't ask you that question. I will not ask you that question, Prof. Ayoko na. I rather not. No, I remember you, Angel. I remember you. Okay. Thank you, Prof. Anyway, so it's a mindset of development. At ang sinasabi nga ninyo is the congestion. Critical thinking. Yeah. Critical thinking. Keep asking the question, why, until you're able to get to the root cause. All we talked about right now, pinag-usapan natin ngayon, is essentially a process to get to the root cause of the traffic issue. Okay. And we have some, the root causes may not only be one. It can be several. So we address the root cause. We don't address the palliative traffic. Okay. Or what we call band-aid solution. May sugat. Nagdudugo. Lagyan mo ng band para tumigil. Hindi mo alam bakit nagdudugo eh. Amang di mo alam bakit di nagdudugo, you're not able to critically think and address the real issue. Prof. Andy, thank you for joining us. Maraming salamat. By the way, just to tell you, marami dun sa mga kilala nyo rin ho na mga naging estudyante nyo, mga top honcho na ngayon na maraming mga media entities dito sa Metro Manila. And I know that. Prof, thank you again ha. Maraming salamat. Anytime, basta ikaw, Angel. Nanonood ako lagi sa iyo. Salamat, Prof. Magandang umaga po. Si Professor Alejandro Andy Pereira, isa pong business guru na ngayon po ay nasa Ateneo de Manila University. Magandang umaga, Pilipinas! Alam ho ninyo, kaya inggit na inggit ako sa Singapore eh. Alam ba ninyo na ang upcoming, sino itong paparating susunod na Prime Minister kung sakasakali ng Singapore? Si Lawrence Wong. Sino ho si Lawrence Wong? Pag tininyan ho ninyo yung kanyang credential, ba magugulat kayo dito kay Lawrence Wong? Nag-aral, 51 years old lang po yan ha. Nag-aral sa University of Michigan at Harvard Kennedy School. Siya po ngayon ay Minister of Education of Singapore. At Deputy Prime Minister ng Singapore sa po noong 2022. Alam ho ba ninyo na siya ho ay merong dalawang doctoral degree. Lupit sa economics.
Di ba? Kaya ganun ho yung direksyon. Kaya magaling pumili ng mga maglilid sa kanila, mga taga Singapore. Maganda umaga, Pilipinas! National Heroes Day ngayon, araw ng kagitingan. Gusto nyo maging bayani? Ipakita nyo sa panahon ng eleksyon. Oras sa buong kapuluan, 31, makalipas ang alas 4 ng umaga. Number 1. Balik tayo sa mga balita. 34 na makalipas sa alas 4 ng umaga. Aanhin ang katapangan kung walang balang panlaban. Tama na. Logic na naman. Ito ang mensahe ni Senator Amy Marcos ngayong ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Ayon sa Senadora, hindi maaari sumabak ang Pilipinas sa gyera kung walang hawak na armas. Hindi nga niya matiyak ng gobyerno ang integridad ng produksyon ng mga armas sa bansa. Pero nakikisangkot pa sa ilang opisyal o ang ilang opisyal sa warmongering. Ikinalulungkot ni Senator Amy ang ulat ng Commission on Audit na sa kabila ng tumataas na paggastos ng government arsenal noong 2023, kinakapos pa rin sa basic weapon at ammunition production ito. Napatanong tuloy ang mababata sa nasasayang na nga ang pera ng bayan, pati ba naman ang buhay ng mga sundalo at pulis. Nais pa rin nating sayangin. Idiniin ng Senador na tanging dialogo sa China ang opsyon para ho sa gobyerno mula sa hanay ng Department of Foreign Affairs, Philippine Coast Guard, Defense Department hanggang sa legislatura at sa Pangulong BBM ang Pangulong BBM ang makapipigil sa lalo pang paglala ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Pagunita naman ang araw ng kagitingan, pangungunahan ng Pangulong Marcos ngayong araw na ito sa Mount Samat Shrine sa Pilar, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37 Danny. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-82 pagunita ng Araw ng Kagitingan ngayong ika-9 ng Abril sa dambana ng Kagitingan sa bayan ng Pilar, Bataan. Ang pagdiriwang ay ginugunita tuwing Araw ng Kagitingan ang pagsuko ng may 75,000 Pilipino at Amerikanong sundalo sa pamumuno ni Major General Edward Need King Jr. sa mga Hapon noong ika-9 ng Abril 1942 matapos ang matagal ding labanan. Ang pagdiriwang ay may temang pagpaparangal sa kagitingan ng mga veterano sa ligan para sa nagkakaisang Pilipino. Kabilang sa mga inaasahang dadalo sa selebrasyon ay itong sina Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., National Historical Commission of the Philippines Chairperson Lisa Guerrero Nakpil, Bataan Governor Jose Enrique Garcia III at iba pang local government official ng lalawigan. Bukod pa sa mga ito ay inaasahan din ang pagdalo at pagbibigay ng mensahe ni Japanese Ambassador Endo Kazuya. Samantalang pagkatapos ng pagdiriwang sa Mount Samat, naka-schedule din si Pangulong Marcos Jr. sa pangungunahan niya ang turnover rights ng NHA Balanga City Low-Rise Housing Project sa Barangay Tinejero, lungsod ng Balanga, alas 9 ng umaga. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Napag-uusapan po ang Araw ng Kagitingan. Nabuhay din po, gaya ng binabanggit ko kahapon, yung panawagang gawaran ng Medal of Valor ang mga naging daan para maselyuhan ang internal security ng Pilipinas. Hindi lamang po dyan sa West Philippines, pero lalong-lalo na ito pong kabayanihang ipinakita ni retired Colonel Segundo Bolo ng Philippine Army. Matatanda ang matagumpay na nasagip ni Bolo ang 8 niyang kasamahan at si Bishop Federico Escaler ng Diocese of Ipil, Zamboanga, Sibugay mula sa kamay ng mga Lost Command ng Boro National Liberation Front noong 1985. Ang kabayanihang ipinamalas ni Colonel Bolo, ganti ng mga frontliner West Philippine Sea, ay patunoy ng fighting spirit ng mga Pilipino. Alam ho ninyo, inanyayahan ho natin ang isang mista ni Colonel Bolo para i-share sa atin ano nga bang nangyari nung i-rescue, nagkaroon ng daring rescue si ang grupo nila Colonel Segundo Bolo ng Philippine Army kay Bishop Escaler sa mismong puso
sentro ng teritoryo ng mga Lost Command ng Moro National Liberation Front. RCB, pakita nga natin yung picture ni habang kinakausap si Bishop Escaler ng mga taga-media kasama si dating Mayor Manix Dalipe ng Zamboanga City. At yung grupong nag-rescue sa kanya, Ayan, para si Mayor Manix Dalipe, majority floor leader na ho ngayon, ang mga politiko nare-reward, pero yung mga kawal ho natin hindi masyado nabibigyan ng ganong recognition, nangyari po ito noon pang 1985. Yan, yung nasa likod ni Bishop Escaler, yan po si Mayor Manix Dalipe. Kasama natin ang isa ho sa mga mista ni Colonel Bolo. Ito po isang cybersecurity specialist ho naman, retired Brigadier General Jesus Lumeda Jr. Siya naman ho si J-Lo. May J-Lo sa Amerika. May J-Lo din po ang mga mapitagan. Si General Jess Lumeda. Sir Jess, magandang umaga po sa inyo. Kumusta ho kayo dyan sa Vancouver, Canada? Good morning naman, Kong Angelo. Talaga naman, pati suot mo ngayon. Matutuwa ang mga mapitagan yan. Anyway. Ayun, mista. Parang lamig na lamig ka dyan, General. Oo, 7 degrees ngayon. Wow! Nagtitipid sa heater, kaya nag-jacket na lang. Okay, siguro, mas kabisado nyo raw kung kayo magkikwento. What happened in 1985 dun sa daring rescue na yon? Sabihin ko muna, ba't kabisado ko yung kwento? Magkasama kami ni Boy Bolo sa Tabak Division sa First Div. Okay. Sunod pag nag-iinuman, palagi yan ang kwentuhan. Ngayon, naatasan nga ako, pangalawa ko ng libro to, isusulat ko. Wow. Siguro kulang pa kasi yung mga detalye. Ganito nangyari nung araw ng 22 February 1985. Pumunta doon yung isang pare galing sa palasyo ng Ipil, yung sa Catholic si Bishop Escaler nga daw na kidnap, na may kasamang 11 na kasama ng mga civilian. Sunod itong grupo na to react agad yung PC detachment doon, hindi nila kaya. Kaya pumunta si Boy Bolo, 2 platoon kasamang APC, pero nakaalis na. Kaya naghanapan doon nung nung 3 days mga nagpapatentero lang yung kung saan pumupunta yung mga hostages, yung grupo na yon. Saka yung may mga tropa na rin nakalabas ang 33rd. Saka nagsidatingan na yung mga galing sa Zamboanga, si General Delphin Castro, siya ang Southcom, si Colonel Abendan, yung Saruk yun. Sunod si Colonel Kalupig ng Special Forces. May 2 company dumating, yung Special Forces saka Scout Ranger. Ito yung mga elite natin na pang dirigma. Saka ang brigade commander that time si Colonel Maderaso. Yun nga, yung nagkidnap doon, may pinatay na mangingisda, yung shrimp fisherman, para i-terrorize nga yung mga hostages na hindi tumakbo. Okay. Yung sa 4th day, madaling araw, yung isang patrolya ng 33rd IB, may nakitang mga trucks. Sunod si Boy Bolo ang nagmama ng TOC ng Tactical Operation Center ng 33rd. Siya inatasan ni Colonel Sardual, ang batalyon commander, napuntahan. Nagdala siyang 3 tao, pinuntahan niyang grupo, naabutan nga niya na merong mga trail na. Siguro babalik na yon sa base camp nila. Okay. Then at that time, yung si Boy Bolo, sabi niya, sundan ko na. Pinipigil sana sila ng mga top brass doon na kasi may contact for negotiation na pero nasa labas na siya saka sabi ng battalion commander, sige, sundan mo na. Okay. Yun, naghabulan sila. Si Boy Bolo nagdala lang ng 7 tao. Okay. Kasi pagod na rin yung mga tropa na ilang araw na nasa labas. Halos walang pagkain. Sila Bolo nga walang dalang pagkain .
Sunod ang kinuha niya yung 4 na mga Igorot rockets. Talagang sinundan yon. Yung parang sining yung The Last of the Mohican, takbo talaga. Talaga? Takbo yun. Teka muna si General, si Colonel Boy Bolo po mga kaibigan ay taga Mindanao. Tama ba? Oo, tama yan. Taga Mindanao. Taga Davao. So kabisado niya medyo kabisado niya rin ang mga terrain ng Mindanao. And he was then a lieutenant o kapitan na? Ano siya? First lieutenant. First lieutenant. First Okay. lieutenant, So, 1985. Okay. So may kasamang 4 na tracker na Igorot, sinundan nila yung mga truck. Yung bakas, okay? Oo, yung bakas nga, ang daan nila sa ilog talaga eh. Okay. Sa ilog. Oo. Sunod yung paghabol nila, napapansin nila na yung may mga iyapak na basa pa yung bato. Kaya yung adrenaline talagang tumataas eh. Okay. Oo. Sunod sinundan nila yon. May dumating sila sa isang parang cliff na hindi nila malamang kung saan dinala yung mga hostages. Okay. Sabi ng isang tracker, inakyat daw sa taas. Kaya inakyat nila yon, merong plateau. Okay. Itong mga mga 3 o'clock na mga after last time eh. Okay. Medyo pagod na yung mga hostages. Saka yung hostage taker. Kaya medyo relax na yung sa taas. Sa taas. Nung may nakita silang babae, sunod may dala nung may Armalite, doon na nagputukan. Sunod pinasok ni Boy Bolo yung kubo, andun si Bishop. So may encounter. Ipon. May bakbakan na nangyari. May bakbakan. Walo na lang yung ikasyam si Archbishop na si Jess sa civilian. Okay, ilan ang secure? Ganito pala yung tropang hindi nakasama sa kanya, sumunod sa kanya yung 2 platoon. Under kay Lieutenant Abubakar. Okay. Muslim officer ito. Sinundan yung grupo nila Boy, nila Lieutenant Bolo. Pinapauwi na sana niya yon eh. Okay. Pero sumunod sa kanya, siguro na iya. Doon sa taas, nakarating sila habang nagpuputukan. Okay. Teka sunod muna. Na i-safety ni Boy yung mga hostages nga na ibaba na tuloy pa rin yung putukan. Wow. Yung 2 platoon ang nagsunog na doon sa base camp. Teka muna, parang pelikula pala ito. Teka muna, General. Nung nagkabakba, paano niya na-penetrate? 4 lang sila. 5 sila. Hindi yung 5 lang. Sumunod nga yung 2 platoons. So hinintay niya. Hinintay niya dumating yung 2 pang platoon. Hindi, nagputukan na parating pa lang eh. So, kasi na-compromise na sila, may isang gwardiya, nakita na sila. Nakita na sila. Gaano karami ang nagsisecure kila Bishop at the time? Yung nag-kidnap sa kanya, mga 11 lang yon. Pero doon sa base camp, hindi nila ma-estimate kung gaano karami. Okay. So, yung talagang surprise na hindi nila asahan. Na merong nakapenetrate doon sa kanilang area. Oo, na ganitong oras na may sumusunod na. Yung iba nga nagtalunan sa bintana, kita nila. Okay. Yung mga nagsitakbuhan. Gaano ka-equip sila Lieutenant Bolo at that time, General? Equipped rin sila. Mayroon silang M60. Okay. Meron silang may yung mga lance grenade na meron. So, meron nga sila mga smoke grenade para ma-identify kung nasaan sila. General, I would just imagine kung gaano kabigat yung M60 ha. M60, machine gun, may mga bala ka pang bitbit nun. Pagkatapos mga malalaki pa. Tapos nagtatrack kayo. So, ganun abay, maskulado ho pala. Sinang Bolo yun. Maskulado yung mga kasama ni Colonel Bolo at that time, di ba? Oo. So, anong mahirap na ma-picture yung paano itinakas
Ayun, hindi ko nga ma-visualize paano nila penetrate yung kampo di ba? Alam nilang kampo yun, pero despite the odds, di ba? Pinasok ko nila kahit lilima sila, inferior force, pero pinasok, just to accomplish the mission. Hindi, yung pero yung hut na tinataguan nung mga hostages, medyo sa tabi yun ang natumbok nila Galing. Walang intel yun ha? Wala silang intel kung nasa inyong tubo. Walang intel, saka hindi nila area yun. Galing. Yung pinasok nila, talagang Okay. So, yan ayaw maniwala sa akin yung MOB board No, okay. Hindi, ang problema kasi noon at that time, wala naman tayong camera na po pwedeng di ba? We've heard a lot of heroism ng ating mga kawal. Pero hanggang kwento, kasi nga hindi naman kamukha sa ibang bansa na talagang nado-document nila dahil may mga drone camera na ngayon. Pero at that time, ito ho ay testimonya na tsaka naligtas ng buhay si Bishop Escalar. Paano nila winidraw? Paano yung pag-atras nila? Yung battalion commander niya, si Sandoval, gusto nila kunin si Bishop. Inabot silang gabi. Okay. Tumatakas sila na dumadaan rin sila sa ilog uli para hindi matrack yung mga dinana nila. Ang mahirap doon, yung hindi ka na makapag-map-reading, hindi na alam ng helicopter nasaan sila. Okay. Oo. Magaling yung piloto. Okay. Saan sila na-extricate? Paano sila na-extricate ng helicopter? Yung may contact naman, radio contact. Okay. Andun sa helicopter yung battalion commander, si Colonel Sandoval, na maglaland sila sa medyo mataas na peak. Okay. So sabi ni Bolo, paputok kayong 3 putok. Kinakabahan na sila, baka marinig yung putok. Oo. Baka may naghahabol na sa kanila. Oo. Naka-3 putok na bago na trace kung saan galing talaga. Wow. Nasaan yung helicopter. Wow. Anyway, anong medal ang nakuha ni Lieutenant Bolo at that time? Meron siyang sunod yung AFP Day, minadali yung medal niya. Nang December yon, nangyari yon, AFP Day December. At tinawag siya, binigyan siyang Gold Cross, pero dapat interim yon na pang Medal of Valor. Wow. Actually, tinapik lang siya sa likod ni ni Southcom Commander na General Castro na nakatsamba ka. Kasi ganito expected niya madaming casualty, mag-rescue doon. Nakatsamba siya na walang casualty sa tao niya, walang namatay na hostage. Correct. Oo. Saka ang isang ko dito, ang bias, si Boy Bolo ay isang ordinaryong sundalo lang. Hindi siya Scout Ranger, Special Forces, o Marines, o SAP. Yung parang andyan na yung mga Doberman sa mga police dog, isang aska lang na nakadali. Anyway, General Jess, Sir J-Lo, maraming salamat for standing up for Colonel Bolo, for Lieutenant Bolo. He's entitled, di ba? He deserved to receive a Medal of Valor. And sana huwag kayong magsawa sa pakikipaglaban para he get what he deserves, di ba? Hindi araw-araw merong kabayanihan, merong isang bayani na katulad ni Colonel Bolo, na si Colonel Bolo, by the way, hindi ho natin makausap ngayon dahil may nasa Biluna Medical Center na po ngayon at may karamdaman. So, ang pakiusap natin kay General Browner at saka sa MOB board, di ba? Look into these records and to the testimony kahit mismo nung nakasama ni Colonel Bolo, di ba? To reward him. So, Sir Jess, again, maraming salamat for joining us this morning and we look forward having you here pagbalik po sa Pilipinas. In the meantime, enjoy the cold weather. Ha? Maraming salamat. Okay. Thank you. Maraming salamat. Thank you rin. Si General Jess Lumeda po ay retired Army General din po. Marami din kabayanihan ginawa but he's standing dito po para sa kanyang mista.
Nakita ho ninyo yung exploit na parang pelikula ho pagka pinikwento, ano? Pero kulang yung oras natin para i-detalye o kung paano ginawa yung rescue na yon. Daring rescue sa isang headquarters po, sa loob mismo headquarters, sa isang base camp ng Lost Command ng Moro National Liberation Front. Apat ho yung kasama niya, walang namatay sa mga hostages, walang namatay sa kanyang tropa at nailigtas. Nadala sa ligtas na lugar ang hostage victim na si Bishop Escaler. General Browner, baka naman pwede ho ninyong pakireview. Maganda umaga, Pilipinas! Alapas yung baong family alcohol noon, ha? Siguro magkataon may baong family alcohol si General si Colonel Bola at that time, mas matindi. Anyway, para ho sa mga may lakad ngayon, huwag kalimutan mag-mount po ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang boutique at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:54. Ay, maganda umaga din po sa mga Pilipino dyan sa Belgium at dyan po sa San Diego, California. At sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na sa ating mga seafarers. Kung uuwi kayo ng Pilipinas, huwag na kayong bumili ng tsokolate. Tangkilikin natin ang gawang atin, yung tangerine chocolate, gawang lokal pero taste global. Ayan, appearance pa lang, global na, no? Produkto po yan ng mga magniniyog sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga magniniyog na nating umaasa sa Kopra. Ngayon po ay unti-unting nagiging MSMEs na, no? Sila po ay nagbibenta at nagpo-produce po ng tangerine chocolate. Kaya ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Tangerine chocolate, produkto ng mga magsasakang Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, hala, may shortage daw po ng pertussis vaccine. Pinangangambahan yan ngayong Mayo. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinangangambahan nga na magkaroon ng shortage o kakulangan sa bakuna kontra pertussis sa bansa sa Mayo. Ito ang sinabi ni Health Secretary Ted Garbosa sa gitna ng pandaigdigang kakapusan ng bakuna laban sa nasabing sakit. Ayon sa kalihim, sa Hunyo pa darating yung biniling 5-in-1 vaccine ng kagawaran ng kalusugan. Lalo't gagawin pa lang daw yung mga bakuna kapag umorder ang isang bansa kaya mayroong last time. Bakaan niya kailangang umorder pa sila ng lumang klase ng bakuna na kung tawagin ay DPT na kaya lang labanan yung diphtheria, tetanus at pertussis. Kaiba ito sa pentavalent vaccine o yung 5-in-1 vaccine na kayang proteksyonan ng isang tao sa 5 life-threatening disease gaya ng diphtheria, pertussis, tetanus, Haemophilus influenza B at hepatitis. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Pertussis palang pronunciation. Pertussis, hindi pertussis, pertussis. Thank you, Giselle. Pero ito, tama talagang pronunciation natin. Postbiotic. Ang postbiotic po naman ay nakatutulong para ho tayo magkaroon ng malakas na immune system. Ang postbiotic ay technology ho ng mga Hapon pero dinala ho sa Pilipinas, ginawang kapsula ng Theoxis Health Ventures. Ang tawag ho sa kanya ngayon ay Ultabio, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano pong ginagawa nito? Habang tayo po ay natutulog, pag pumasok na ho yung Ultabio sa ating katawan, ina-activate nito ang commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Kung kaya't nalalabanan po nito yung iba pong mga sakit na po pwedeng idulot na ng mga toxin sa ating katawan, itinatabo yun palabas. Ayan, ha? Kaya pinalalakas nito ang ating immune system, pinagagandang ating tulog. Pagka magandang tulog, magandang kondisyon, kinabukasan, at syempre, magandang pagharap mo sa buhay. Ayan, sa hinaharap. Ayan, ha? Sa kinabukasan. Available po sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ninyo na ganyan po ay galing sa Theoxis Health Ventures. Pwede rin po sa Mercury,
sa iba pang mga butika, sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero sa lahat ng branches ng Mercury Drug Store, meron po siya. Kung kayo po may mga katanungan, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Meron ho tayong mga medical experts na naka-standby ho dyan. Magandang umaga, Pilipinas! Sinisimula na ng NLEX ang pagpapalit ng kanilang RFID readers at mga sticker dahil sa nararanasang traffic. Lalong-lalo na nito pong nakalipas na Holy Week. Ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Turpo, nagpalit na ng US brand ang NLEX mula sa Made in China. Aminado niya ang Metro Pacific Tollways Corporation na minadali nila ang pagpapatupad ng contactless payment noong panahon ng pandemya at gumamit sila ng isang Chinese technology. Tiniyak naman ng MPTC President at Chief Executive Officer na si Rogelio Singson, libre ang pagpapalit ng mga RFID stickers sa mga motorista kaya dapat na ito po ay samantalahin. Matatandaan na bukod sa dami ho ng mga motoristang may insufficient load balance dahil hindi na matinding traffic sa NLEX noong Semana Santa ang depektibong RFID sticker. Kaya magpapalit na ho kayo ng inyo pong mga sticker. Inamin naman ng LTFRB na para talaga sa Metro Manila ang inoprobahang 8,000 slot para sa motorcycle taxi bago ang moratorium sa expansion. Ayon kay LTFRB Chair Chopi Leguadis III, gusto niya sanang sa NCR muna mag-operate ang karagdagang motorcycle taxi vehicles bilang bahagi ng pilot study. Pero dahil niyan sa kautusan ni Transportation Secretary Jaime Bautista at pagtutol din ng Kamara sa labas ng Metropolitan Manila na patatakbuhin ang 8,000 MC taxi vehicle. Asan na yung kayo, no? Yun hong mga MC taxi slots now will have to be diverted outside of Metro Manila. Ang kagustuhan sana namin ay dito muna because this is just a pilot study. We would like to see exactly kung ano ba yung saturation point before you can say that there is ample supply of motorcycle taxi. But in deference to the House of Representatives and Committee on Metro Manila Development and the order of the Secretary, lahat po itong 8,000 slots na to will be made outside of Metro Manila. On DTI. Ano pa kayang saturation point ang gustong malaman ni Guadis? Ano ha? Ito ba, bumibiyahe ba ito para makita niya problema ho sa mga lansangan? Pero nakakatuwa ho doon, magayin po siya ng moratorium. Nagbigay muna siya ng prangkisa para sa 8,000 dagdag na motorcycle taxi. Di ba? Kayo na hong mag-isip kung ano nyo gustong isipin, di ba? Pero talagang hindi natin maintindihan Mr. President, baka naman pwede ho ninyong pakireview yung performance itong si Guadis. Ay, sus me. Magpapasalamat lang pala yung mga taga Central Luzon, lalong-lalo na sa mga nakabili ng mga units dyan po sa mga proyekto po ng Westchester Realty, yung si Vera Bacolor at saka si Vera Mabalacat. Hindi na problema doon yung traffic ka. Ito na po ang pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. So with 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang tinihintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555 at napakalamit po ng inyong tinitirhan sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Kaya doon sa naghahanap po na mabibiling investment, ito ho yung napakagandang pagkakataon. At kung ngayon ho kayo bibili at marunong kayong gumamit ng DART, pwede pa kayong bumiyahe ng libre sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong DART. Pwede kayong pumunta ng Japan para sa Sakura Festival ng libre for 2, O dili kaya sa Thailand, sa Taiwan, sa Hong Kong o sa Singapore. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Actually, hindi ho dyan natatapos yung problema ho natin dito sa MC Taxi. May nabuking pa tayo.
Yung palang binigyan ng isa doon sa mga kumpanyang binigyan ng prangkisa sana para makapag-operate ng dagdag na motorcycle taxi ay ang Grab nga. Pero ang gagamitin ng Grab ay app ng MoveIt. Kasama natin ngayon si Attorney Ariel Inton, ang Lawyers for Commuter Safety and Protection. Attorney Inton, magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining us. Magandang umaga po, Congressman. Apo. Ano ho ba yun? Sa ating mga taga-subaybay. Pakinggan muna natin, Attorney Inton, yung sinabi ni Chairman Guadis, RSTV. Yun nga ang pangalawang video ni Chairman Guadis. Sir, isa na lang yung sinasabi ng mga transport group na monopoly. Yan daw pong MoveIt, pag-aari na ng Grab. Bakit daw po magkahiwalay pang binigyan to ng slots samantalang isang company lang sila? Hindi ho totoong isang company lang yan. Posibleng iisa lang ang tao na may-ari ng dalawang company. Hypothetically, pero iba naman po ang corporate identity ng MoveIt, iba naman po ang corporate identity ng Grab. Kaya pwede naman pong bigyan dahil magkaiba po ng corporate identity ang dalawang yan. Sa isa pong korporasyon, hindi ko tinitignan yung tao na may-ari. Ang tinitignan ko doon, yung korporasyon na nagpapagalaw po doon sa application. Going back naman, ibang issue na... Ang linaw, sabi niya, iisa nga ang may-ari ng MoveIt at saka ng Grab. Pero hindi naman natin So ibig sabihin, halimbawa, si Attorney Inton na isang big-time na negosyante, nagbukas siya ngayon ng 10 kumpanya, di ba? Mag-a-apply siya ngayon ng prangkisa para sa 10 prangkisa para Hindi ba 'yon, attorney, violation ng ng anti-competition law? Okay, with due respect po kay Chairman Guadis, yung po sinasabi niya, hindi po absolute 'yon. Meron po tayong tinatawag na piercing the veil of corporate entity. Piercing the veil of corporate entity. Ibig sabihin na pwede mong butasin yung tinataguan o yung kinokobera nilang korporasyon kapag ka nagtatago sila ng unfairness o illegality. Dito, inamin naman niya. Alam naman nila na may-ari ng 99.9% ng MoveIt ay Grab na dahil bago pa nila ito inaprubahan, alam na nila ng Technical Working Group ng LTFRB na marami nang pumalag at nagkaroon na ng issue, nagkaroon ng complaint sa Kongreso kung pinapayagan ba ng Technical Working Group yung pag-acquire ng Grab sa MoveIt. At hanggang ngayon, hindi nila madesisyonan yan. Ngayon, tinanggap nila yung application ng Grab. Di paano sinabi nila na hindi lang okay na yung Grab ay in-acquire in MoveIt, kundi okay din na yung Grab ay sumali as Grab. So, if you will use the principle of the piercing the corporate bill, dapat sila na nagsabi na isa lang ang may-ari, dapat as regulators, hindi nila pinayagan yun. Paano kung yun ibang kumpanya, ganun din ang ginawa? Precisely. Diba? Oo. Yung ang sinabi mo, kung paano tayo, nagkaroon tayo ng ilang korporasyon, nagkakaroon po tayo ng unfair competition dyan. Kaya yung Philippine Competition Commission, kailangan tingnan yan. No? Kaya, ewan ko kung ba't dapat ni-resolve muna nila. Kung gano'n ang kanilang thinking, dapat ni-resolve muna nila yung issue ng pag-acquire ng Grab sa MoveIt. Diba? Bago pa nila tinanggap ang application ng Grab as Grab. Ngayon, pagkadating sa allocation tuloy, doble yun, diba? Hindi mo na kailangan, hindi mo kailangan, ika nga, alam mo, ang dapat nagsasabi nun, yung sinabi ni Chairman, ay yung mga abogado ng Grab. At yun, as regulators, dapat titingnan mo, okay, pero meron tinatawag na, piercing the corporate bill. Diba?
Otherwise, nagagamit mo yung corporate entity, no, para makaisa ka. Oo. Diba? Oo. Kaya ngayon, yung bang yung bang app na gagamitin, tama ba yun? Yung app daw na pareho rin. Pareho din. Isa din yun. Wala rin. Parang kumbaga, di ba? Parang sa PBA sister team. Hindi po pwede yun sa isang regulated industry katulad ng transport. Okay. Kailan nangyari yan? No? Na sa ibang transport denomination. Kailan nangyari na pumwede yung ganyan? Ngayon lang. Diba? Ngayon lang. Oo. Tapos nagkaroon sila ng moratorium. Pero pasok muna kayo. yung pang isang lokohan dun, di ba? Mag-impose tayo ng moratorium. Pero sige, papasukin natin to. Total, ito si... Pasok muna. Tapos sakasarhan. Sinaran mo, wala na nag-a-apply. Attorney Anton, thank you for joining us. Maraming salamat po. Magandang umaga. Okay, salamat po. Thank you. Si Attorney Ariel Linton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Nakikinig naman sa atin ang Malacanang. Baka naman hupupin. Ombudsman sa Martires. Hindi natin masisi magtanong ang taong bayan Magkano? Ay, Chairman Guadis, buhay talaga. Magkano? Magkano ang chairdo ng isang chairman ng LTFRB? Magandang umaga, Pilipinas! Ay, araw ng kagitingan. Ito ho yung mga magigiting nating mga opisyal. 14 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check. Magandang umaga din sa mga kababayan natin dyan sa Seattle, Washington. Kumusta natin ang mga Pilipino dyan po sa Taiwan? Kasama na natin si Meco Chair Silvestre Bebot Bello III. Sec, Chairman, magandang umaga po sa inyo. Hello. Hey, Chairman, good morning. Hello. Yes, Chairman. Yes, good morning. Chairman. Si Angel, Chairman. Si Angel, Chairman. Angelo. Apo. Chairman, kumusta? Good morning. Kumusta kayo dyan? Kumusta ngayon sa Taiwan? Kumusta yung mga kababayan natin dyan? Okay naman pa. Aftershock, pero mahina naman. Okay. All accounted na. All accounted na yung mga Pilipino. All accounted na lahat. May nadagdag lang na from 4 naging siyam. Pero ganun pa rin slight physical injuries lang. Okay. And they're out na sa mga ospital? Oo, nakalabas na si Joanne, si Pamela, si Mylene, Kaisel, at si Marie Chris. Puro babae ito. Puro babae. Oo. Puro factory worker to. Tama ka dyan kung Angelo ka. Okay. Factory worker. So, okay. And siyempre, suspended din yung operasyon ng kanilang mga kumpanya dahil naapektuhan ng lindol. Pero ang sabi nga ninyo, tuloy sweldo. Walang problema. Tama ko, Angelo. Tama ka dyan. Pero palagay ko ngayon, may mga iba nag-resume na. Ganun kabilis? Oo, meron yung pinuntahan ko. Nag-resume na okay. So, yung deployment ng mga OFW natin for Taiwan, tuloy na rin? Hindi naman suspended, tuloy-tuloy naman Sabagay, isang area lang naman yung... Pero paano gaano kabilis yung kanilang rehabilitation effort? Ang bilis ko, believe ako. Believe ako sa nila. Sa ang ginawa ng lalo na yung county ng Wallen, yung epicenter. Believe ka, parang normal ang galaw ng mga tao doon. Anad kayo sila, Anad kay Glinog? Oo. Gikan mo dito sa Atubang mismo sa building na nag-collapse. Wala, mga tao, kampante kayo. Sige. Hindi na namin kayo disturben dahil alam ko nagpapahinga kayo. Chairman, thank you Thank you for your accepting our call. Salamat. Sige ko, Angelo. May buntag. Ang chairman po ng Manila Economic Cultural Office natin sa Taiwan, si Chairman Silvestre Bebot Bello III. Magandang umaga, Pilipinas! Uy,
si Vina Morales nakipag-ayos sa ama ng kanyang anak. Wala na daw pong demandahan. Ay bubuti ho naman. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Wala nang demandahan. Maayos na ang relasyon ni Vina Morales at ng dating karelasyon niyang si Cedric Lee para sa kanilang 14-year-old daughter na si Shiana. Masayang ibinalita ni Vina sa premiere night ng pelikula niyang Sunny kagabi na okay na raw sila bilang magulang sa kanilang anak. Okay daw ang setup na co-parenting at masaya siya dahil nakikita niyang masaya na rin ang kanilang anak na si Shiana. Ang sabi pa ni Vina, marami raw siyang na-realize noong pandemic na dapat ay huwag nang pairalin ng galit sa puso at mas mabuting magpatawad na lang. Heto pa ang pahayag ni Vina Morales. Na-realize ko ng pandemic, parang, forgiveness talaga. You have to forgive. Life is short. Iyan ang pahayag ni Vina Morales at happy naman daw siya ngayon sa kanyang American boyfriend pero wala pa raw sa isip niyang magpakasal. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. At magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Singapore at saka sa mga suki natin sa Hayward, California. Alam ba ninyo na yung palang salitang weekend, pinauso yan ng Ford, ni Henry Ford. Siya po yung kauna-unahang industrial giant na nagbigay po sa mga manggagawa ng Saturday and Sunday off. Ito ay naglalayong ma-encourage po yung mga manggagawa na magkaroon ng leisure break gamit ang kanilang mga sasakyan. Siyempre, kung hindi mo bibigyan ng break, edi hindi bibiyahe. Diba? So para magamit yung kanilang sasakyan, binigyan ng Saturday and Sunday off. At doon nag-umpisa ang ideya ng weekend. Ayan, alam nyo kung sino papasalamatan sa salitang weekend, si Henry Ford. Uy, teka nga pala, nakikiramay tayo sa pagyao ng tatay ni Attorney Ropil Banyok dyan po sa RMN Cebu. Si Roberto Banyok po ay nakahimlay dyan sa St. Peter's sa Imo Street, Cebu. At ang libing po nito ay sa Thursday sa Pumpunan, Leyte. Ayan, para po sa mga nakakakilala at kaibigan ni Ginoong Roberto Banyok, tatay po yan ni Attorney Ropil ng Cebu. Ayan, At magandang umaga din po at happy birthday naman kay Attorney Ran Mendoza. Ayan, napakasipag pong pharmacist nitong si Attorney Ran Mendoza na ngayon po ay isa ring batikang abogado. Magandang umaga, Pilipinas! Ano man po ang lakad ho ninyo, huwag kalimutan, dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang gagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ng lahat ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, bakit ganun? Nawala. Nako, ito na naman, naghang na naman. Papasukin muna natin report ni Noche Cacas, menor de edad arestado sa illegal drug sa Pasay. Detalye mo lang sa RH27, Noche. Kaya nga, Angel, nabingwit sa na pulisya ang isang minor de edad at sa iba pa na high-value individual sa proliferation of illegal drugs sa lungsod ng Pasay. Target sa bypass sa operation ang 16 anyos na si alias Ata at isang Lord Cedric Duran na 20 anyos. Ayon sa report, kumagat sa pain sa alok ng bibili ng Shabu ang pulis sa pusher buyer. Nagkasundo ang mga suspect at pusher buyer na makikita sa Celeridad Street, Barangay 111 sa nabanggit na lungsod. Matapos ang abutan ng pera at droga, dito na dinakma ang dalawa. Nasabat sa operasyon ang more or less 100 grams ng umunoy shabu na aabot sa halos 700,000 pesos. Nasa pangangalaga na ng pulisya ang dalawang drug suspect na ngayon ay maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRA. Ako si Natira Kasol, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Daghang salamat, Noche. Samantala, nababahala si Senator Amy Marcos sa sinapit ng Chocolate Hills sa Bohol at para sa may-ari din ng lupang pasok sa protected area. Binigyan din ni Senator Amy na kailangan protektahan ng ecotourism at hindi maaaring pigilan ang anumang economic activity na umiikot sa lugar sa loob ng maraming taon. Pero idiniin ni Senator Amy na huwag dapat iitsapwera ang pangangailangan at karapatan ng mga taong nakatira sa loob ng protected area na nakaangkla ang kabuhayan sa lugar. Ibig sabihin ito, ayon sa Presidential Sister, kailangang balansehin ang environmental protection at karapatan ng mga taong mapahusay ang kanilang kondisyon sa protected areas. Binanggit pa ni Senator Amy na bilang nooy gobernador ng Ilocos Norte, nais nilang i-develop ang 50 hektaryang Poway Lake at Sand Dunes pero pinigil din sila ng DNR. Sinabi pa ni Senator Amy, ang ban sa ganitong development sa mga protected area ay resulta ng National Integrated Protected Area System Law na tila wala anyang maayos na pag-unawa sa nasabing batas. Ang Protected Area Management Board o PAMBI naman ay karamihan na niya binubuo ng barangay kapitan. Hindi eksperto at hinahayaan na magdesisyon sa mga sasapitin ng protected area gaya nga ng nangyari dito sa Chocolate Hills na pinayagan ang pagtatayo ng Captain's Peak Resort. Speaking of chocolate, Huwag natin, ito totoong tsokolate. Totoong tsokolate po ito, ha? Tangerine chocolate, produkto po ito ng mga magnaniyog sa lalawigan ng Quezon. Ito na lang i-develop po natin, ano ha? Available po sa 0919-095-5935. Ano po itong tangerine chocolate? Ito po ay brand ng mga magnaniyog dyan sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po dyan po sa lalawigan ng Quezon, itinanim sa ilalim ng mga nyugan para mag-produce ho sila ng dakalidad na kakao beans at ma-process para maging tangerine chocolate. Kaya ang tangerine chocolate ito, produkto ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate, ang mga raw materials na ginamit, galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya tulungan ho natin sila na mapalakas ang kanilang negosyo. Tangkilikin natin ang gawang atin, tangkilikin ang tangerine chocolate. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangerine chocolate available sa 0919-095-5935. Maganda umaga, Pilipinas! Yung stand-up comedian at vlogger na aresto sa drug bypass operation sa Davao del Norte. Detalye mula kay Jun Sitor mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. Arestado ang isang stand-up comedian at vlogger matapos sa isinagawang bypass operation ng Tagum City Police Office pasado alas 12 ng hating gabi sa Gasmin Road, Purok Bayanihan, Barangay West, Tagum City, Davao del Norte. Kinilala ang suspect na si Ruel, 41 anyos, binata, stand-up comedian at isa ring vlogger, residente ng Purok Magsanok, Barangay Magkilam, Tagum City, Davao del Norte. Na-recover mula sa suspect ang dalawang sashi na hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 2 gramo na nagkakahalaga ng 13,600 kasama na ang mark money. Nakatagtang sampa ng kaso paglabas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang naarestong suspect. Mula sa Action Radio Davao, Jun Suter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, John. Si Labor Secretary Benny Lagues makasama na natin. Sek, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong Angel, at magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Liwanagin lang namin yung inyong pahayag na pagka mainit ang panahon, pwede nang umabsent pero walang bayad. Baka dumami daw umabsent. Actually yun, Kong Angel, merong merong predicate. Kasi kaya lang niya gustong mag-absent dahil masama ang pakiramdam niya. Ayun! Yes, alam mo minsan yun ang ating misgiving medyo napuputol ng konti yung ating pong mga binibitawang pahayag. Pwede pong mag-absent, lumiban kasi may sakit. Pasok ka, baka meron kang karamdaman, lalo kang magkaroon ng problema sa pagpasok mo sa trabaho. Ayun. So, ngayon, kung meron ko pa naman pong karamdaman at pwede naman niyang matignan na may kinalaman po sa iyong pagtatrabaho, meron naman po sigurong arrangement na pwedeng magawa sa pagitan mo at ng iyong employer. Ayun. Tsaka papasok naman yun sa medical leave, di ba? Sick leave. Yes, pwede yun, Kong Angel. Yun lang yung, kasi meron nagtanong lang, pwede ho bang hindi pumasok o kaya naman ay medyo tumanggi na pumasok.
kung sa palagay niya ay magdudulot ng pinsala sa kanyang kalusugan at kaligtasan ang pagpasok. Sabi ko, yun ay nararamdaman ka ko noong mismong tao, yung katawan niya. So dapat pangalagaan kasi mahalaga sa atin po na matiyak yung kalusugan at kaligtasan ng isang manggagawa ay over and above yung pong pagnanais mo na kumita. Kasi kung kikita ka lamang, kung ikaw ay minimum wage earner, subalit magkakaroon ka naman po ng karamdaman at medyo mababakanti ka o makaliliban ka ng ilang araw, siyempre kailangan mo sigurong desisyonan na mas mahalaga ang kalusugan at kaligtasan. Ayan. Tsaka meron ba tayong special provision ngayong yung mga traffic enforcer naman, hindi nyo sakop yun nasa gobyerno yun, Pero yung mga yung mga field work sa private sector, meron ba tayong provision provision sa batas that will protect them? Specifically siguro ang pwedeng masabi natin kung Angel, yung may kinalaman sa occupational health and safety standards, no? Kasi kung mga hazardous naman ang mga trabaho, ay meron pong karampatan na mga arrangements yan. Nang sa ganun naman, mapangalagaan at mabigyan mo rin ng insentibo yung manggagawa. Hindi naman siguro lahat po naman ng klase ng trabaho ay pwede nating mapag-ukulan ng pansin. Ano po ba ang karampatan na protection o pangangalaga sa kanila? Not just in terms ng dagdag na sweldo, kundi dagdag na mga kagamitan, yung mga tinatawag natin kong Angel na personal protective equipment. Halimbawa, yung pong pagsusuot ng sombrero, magkakaroon po siguro ng kasuotan na angkop doon po sa temperatura o kalagayan sa kanyang kumpanya. Kung nasa labas ka po, sana po mga light materials na long sleeve, nang sa ganun naman medyo mabawasan ang nararamdamang init ng sikat ng araw. Tsaka ventilation, proper ventilation din sa mga pinapasukan. Yes. Kung ngayon, alam ko may mga kumpanya rin na yung kanilang roofing, merong insulation ginagamit insulation materials, no? Nakatutulong yon, kaya kasama yun doon sa aming ipinapaalala doon sa aming labor advisory na ito naman ay aming nailabas nung nakaraang taon. Kasi kung matatandaan mo kong Angel, same period din, medyo meron ng hindi kanais-nais na klima na yung atin pong panahon noon medyo mainit na rin. So nagpaalala po tayo na dapat magkaroon po ng mga hakbangin tungo po dun sa pagbabawas ng init o kaya humidity sa mga workplaces at yung nabanggit mo, tama yan, dapat merong epektibong ventilation at saka yung heat insulation nga na nabanggit ko in areas where there are workers. So nang sa ganun naman talagang ma-address yung kanilang kalagayan at kalusugan. Although sa transport sector siguro pahirapan talaga, lalong-lalo na kung hindi aircon yung jeep o hindi aircon yung bus. Oo nga, kung Angel yun nga, siguro doon naman sa ganung klaseng sitwasyon, ang dami mo kasing kabit-kabit kasi o kawing-kawing ang mga dapat mong tignan na kaganapan o sitwasyon. Hindi ka talaga pwedeng sigurong magkaroon tinatawag na one size fits all na solusyon. Na meron kang isang pinalabas na advisory, parang literally pwede na yung sa lahat ng kondisyon. Titignan mo rin yung mga peculiar na mga conditions doon sa mga workplaces. Yung nabanggit mo, tama ka. Napakainit ng bilad, hindi ka nga nakasakay ka nga sa isang may cover nga sa isang bus o isang jeep. Malapugo naman. Oh yes, para ka naman pugon, no? So medyo yung hangin. So ang isa namang pwede mong sigurong maimungkahi diyan, yung oras ng pagbabiyahe, no? Medyo sana yung sa kainitan ng araw, lalo na yung bandang towards 10 a.m. hanggang alas 2 ng hapon na talagang medyo mainit. Pero sa ngayon nararamdaman mo rin siguro kung maaga pa maaga pa diyan. Oo. Mainit na, napakainit. So medyo talagang ingat-ingat, yun nga yung angkop na kasuotan at saka ang pinakamahalaga siguro yung laging maging hydrated, no? Kaya kasama din kong Angel sa aming paalala sa mga employer, sana mag-provide sila ng libre at adequate drinking water. Wag lang iuwi yung tubig, no? Kasi baka yung galon-galon nangangalahati kasi may nag-harvest na.
Yes, nakikita ko yan kong Angel eh. So medyo, siyempre, alam mo, dapat... opisina na lang. Di ba? Dapat, doon lang sa opisina siguro, wag nang iuwi, pero alam natin, ang tawag ba dyan, naghaharimunan din minsan ang ating mga manggagawa. Kung merong available na pwede namang ma-take out, tine-take out. Pero sana wag magbunga yon also ng hindi magandang tinginan sa manggagawa at namumuhunan. Kasi kung magdaragdag ng mga ganyang klaseng helpful provision ang atin pong mga employer, sana naman yung angkop lamang dun sa kanilang pagtatrabaho doon at pag-uwi, doon na siguro sa bahay naman na nila hanapin yung pagpatighaw ng uhaw. Wag nang mag-Sharon. Sek, maraming salamat ha. Thank you. Ay, teka muna, pero nag-iikot yung team nyo ngayon para masiguro yung mga working condition. Yes, meron po tayong mga team, bawat region po yan. Lalo na po yung mga areas na deklaradong merong epekto po ang El Nino. So, meron po tayong tagubilin sa ating mga regional implementors na bagamat ngayon ay holiday o bukas ay holiday uli, lagi pong maging handa na mag-provide ng assistance sa atin pong mga kababayan, lalo na po sa ating mga manggagawa. Ay, teka nga pala. Yes. Ngayon double pay, pagka pumasok bukas double pay uli. Yes, pagka pumasok. Pag hindi pumasok ko yan. Papa. Uy, teka muna. Ba't biglang nawala si Secretary pagdating doon sa benepisyo pagka pumasok? Uy, malo. Nawala si Secretary. Pag pumasok, double pay. Pag hindi pumasok, ilan 30%? Ayan, Sek. 30%, di ba? Sek. Ay, naku. Pambira tayong telco natin. Biglang nawala si Secretary. Paki-establish mo nga. Pagka pumasok, double pay ngayong araw na ito at saka bukas. Dahil parehong holiday. Pag hindi pumasok, may dagdag na... Ilan nga? 30% ba? 35%. Anyway, sige, mas mabuti manggaling kasi. Oy, yung mga kumpanya, consider na overtime yung pasok kayo, ha? Pumapalakpak si Ivan, ha? Ayan. Ayan. Okay. Naputol yung linya natin kay Secretary Benny Laguesma. 38. Ayan, balikan natin. Sek, magkano nga pagka hindi pumasok? 100%. Subalit, dapat pumasok ka kahapon. Ganun? Oo, kaya ikaw ay naka-leave with pay. Kahapon? Leave of absence kahapon. Oo. Kung umabsent ka kahapon, hindi ka entitled ngayon? Hindi ka entitled ngayon. Dapat pero kung pumasok ka naman, 100% ka naman. Ganun pala yun? Yes. Doon sa mga nag-awol kahapon. Lagot kayo. Hindi kayo pwede mag-file ng ngayon, ng bayad. Hindi, kung umabsent ka kahapon tapos pumasok ka ngayon, 200%. Pero kung absent ka kahapon, siyempre holiday ngayon, hindi ka entitled. Ngayon, hindi ka entitled. Ganun pala yun? Pumasok ka nga, 200%, at kung nag-overtime ka pa kung Angel, dahil napakasipag ng manggagawa, 30% premium kada oras na idagdag mo sa iyong normal working hours. Ganun palang pagkwenta nun. Hanggang bukas, ganun din? Ganun din bukas. So. Okay. Thank you for educating us today, Secretary Benny. Maraming salamat po. Yan yung talagang kasi parang yung binibigyan ka ng ng insentibo para ma-avail mo yung benepisyo. Meron din siyang kondisyon, So, yung last working day ninyo, dapat pumasok ka before the regular holiday. Ganun pala yun. Oo. Yes. Thank you, Sek. Maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat din, Kung Angel, at magandang umaga po. Patuloy po tayong mag-ingat sa mga panahon na ito. Lalo na po ang ating magagawa na nakabinyat po sa init. Apo. Sek, thank you. Si Labor Secretary Benny Laguesma. Kaya sa mga nag-awol kahapon, sorry na lang, hindi kayo entitled sa holiday pay. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, susme, mabuti na lang yung mga nakatira dito sa paligid ng Westchester Realty. Hindi na problema talaga yung pagpunta ng palengke o yung mga nagtatrabaho sa palengke, Kasi nandun mismo sa township mismo, nandun yung palengke, nandun yung mga grocery.
Nandun ang eskwelahan, nandun ang simbahan, nandun ang munisipyo. Ayan, ha? Yan po yung township ng Westchester Realty. Yan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod at Samira. At yan ang po pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang down payment. Pwede pang hulugan, pwede pang gibsa. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Kaya napakagandang investment opportunity din. Tawag na ho kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya plus a chance to win at 3-for-2 sa namang Asian destination na tatamaan ng inyong dart. Pwede ho kayong pumunta ng libre patungong Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong or Thailand. Maganda umaga, Pilipinas! 51, makalipas ang alas 5 na umaga. Champa, Pilipinas! 46 makalipas ang alas 5, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family wrapping compound improved alcohol. Aba, yun ay bango isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Malo, yung ang mga text dito tungkol ho sa overtime nila pakirelay nga kay sekretary para ma-actionan to. No? Ayun, ba't yung kanila daw, double pay lang. Tapos no work, no pay pa rin daw. Magandang umaga sa mga taga-Taipei, Taiwan, lalong-lalo na sa ating mga OFW. PNP magbibigay pugay sa kabayanihan ng mga pulis ngayong araw ng Kagitingan. Detalye mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal. Si Angel, bibigyan ng pagkilala ng Philippine National Police ang mga pulis na nag-alay ng sarili para sa kapakanan ng bansa. Ito ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo ay bilang pagpupugay sa kabayanihan ng mga lagad ng batas ngayong pagdiriwang ng Day of Valor o Araw ng Kagitingan. Kabilang sa pararangalan si Police Corporal Jason Haldes, isang miyembro ng PNP Special Action Force na nasugatan sa enkwentro sa 15 miyembro ng UP People's Army sa bayan ng Rangay, Camarines Sur noon lamang Sabado. Narito si Police Colonel Jean Fajardo. The part of the PNP po ay bibigyan po natin ng recognition yung mga kapulisan po nating nagpamalas ng mga kagitingan. Just recently over the weekend, may isa na naman po tayong pulis na nasugatan during sa isang encounter po, particularly yung miyembro po ng Special Action Force. So far naman po ay out of danger na po yung ating kapulisan, but these are the classic example po ng mga kagitingan ng ating mga pulis at we want to honor them. Sabi nga po ng ating PNP, tuloy niyang sinasabi, sa bagong Pilipinas po, ang gusto po ng pulis, ligtas tayong lahat. Samantala, Kuya Angel, ilang pag-iisaman sa pagdiriwang bukas ng Muslim, magpapatupad ang PNP ng mga security measures sa mga areas of activities and festivities. Ang pagdaragdag ng bilang ng mga taon sa pagtitipon na ito ay para matiyak na magiging ligtas ang pagsasaya at pagdiriwang ng Idil Fitr. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal. Uy, magandang umaga kay Governor Juneb Dane dyan sa Zambales, ha? Sabi ni Sir Jess Lumede, nag-react daw po ito at tutulungan niya si Colonel Boybolo sa Medal of Valor Board. Dapat lang. Caloocan PNP, walang nakahandang programa para sa Bantay Bonifacio ngayong araw na ito. Anong nga mangyayari dyan, Edwin? RH23, Edwin? Maibuntag Kuwing Indial, bagamat walang aktibidad ang PNP at ang pamalalungsod ng Caloocan sa araw na ito. Dito sa may Bantay, Brigada Andres Bonifacio, ngayong araw ng Kagitingan. Ayon kay Police Colonel Ruben Lacuesta, as usual pa rin ang galawan ng mga pulis. Pero tiniyak nito na may mga karagdagang deployment sa kanyang mga tauhan sa Monumento Circle sa Dambana ni Andres Bonifacio. Magdadagdag umano ng persa pero wala umanong programa na naka-schedule sa Monumento kaugnay sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Samantala, maglalagay naman ng mga flag sa bawat pintuan ng mga opisina ng Caloocan City Hall
bilang paggunita sa araw ng kagitingan sa araw na ito. Wala pa rin sa kanana sa Pilipinas, Lizaret sa Joseres 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Daghang salamat Edwin, 16 na veterano mula World War II, pinarangalan, kaugnay naman ang araw ng kagitingan. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52, Edniel. Kuyang Angel, 16 ng Pilipinong veterano mula sa ikalawang digmaang pandaigdig ang ginawaran ng U.S. Congressional Medal sa isang seremonyang isinagawa sa Balanga City sa Bataan, kabilang sa mga kinilala ng United States Congress. Sa pamamagitan ng pinakamataas itong parangal ay 7 dating sundalo at 9 na posthumous awardees. Ibinigay ang Congressional Award sa mga individual na nagpamalas ng kahusayan, serbisyo sa kasaysayan ng Amerika, sa kultura man o siyensya. Bilang simbolo naman ito, iginawad ng Philippine Veterans Affairs Office ang bronze replica ng medalya sa harap ng mga opisyal mula sa Department of National Defense, U.S. Naval Attaché at U.S. Department of Veterans Affairs sa Maynila. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Secretary Gabriel Chidoro ng DMD ang pag-alala sa sakripisyo ng mga veterano noong panahon ng gyera. Bahagi ang awarding ng serye ng aktibidad kaugnay ng 82nd Araw ng Kagitingan at 2024 Philippine Veterans Week na nagsimula noong nakaraang linggo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. At ito na po ang ating mahiwagang tunog. Nagbabalik ng ating mahiwagang tunog, ha? Mahiwagang tunog. Balik 1,000, 1,000. Para naman tulog ng helicopter yan. Pakiulit nga. Para nagte-take off ng helicopter eh. Sirang helicopter. Para niya yung helicopter na nag-rescue kay Colonel Boy Bolo at saka kay Bishop Escalera. Ayan. Hindi ko alam kung helicopter ho yan, ha? Pero ang inyo pong masagot, ipadala, wala mo ng clue. Ang inyong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ayan, ha? Diyan po ninyo ipadala ang inyong hula sa ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Ipunin natin yan para may pambili ho tayo ng Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano nga ba hong ginagawa ng postbiotic food supplement o ng Ultabayo sa ating katawan? Pagka yan po ininom ho natin, lalong-lalo na bago ho tayo matulog, 2 kapsula, ina-activate niyan yung pong commander ng ating immune system sa katawan, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung nag-uutos sa ating immune system. Huy, itaboy mo yung mga toxin sa loob ng katawan ng katawan nito. Ano ha? Ayan. Kaya na-achieve ho natin yung deep sleep. At habang tayo natutulog, gumagana po ang ating sistema, itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan, yung mga lason sa ating katawan. Kaya kinabukasan, dahil magandang tulog, magandang gising. May sapat na lakas sa kinabukasan. Ayan. Para sa iba pang mga benepisyo ng Ultabayo, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Available po yan sa Lazada at Shopee o dili kaya basta siguraduhin ninyo sa Theoxis Health Ventures galing, ha? O dili kaya punta ho kayo ng Mercury, ha? Mercury Drugstore, Pasmed Pharmacy, Amesco Drug, Joann's Pharmacy, Curamed sa mga probinsya. Pero definitely sa lahat ho ng branches ho ng Mercury Drugstore, meron po yan, ha? Ang Ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at yan po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Kasangga ng mga puyat, pagod, stress, at maraming problema sa buhay, lalong-lalo na dahil po sa kawalan ng sapat na tulog. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga, Mayor Sene Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Paalala nga pala ng PAGCOR, ha? Bukas pa rin ho yung pagtanggap nila ng mga entries para po sa PAGCOR Photo Contest 2024, ang tema Harvest Time. Pagpapakita ho yan ng mga kabayanihan ng ating mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang mga manggagawa sa sektor ho ng agrikultura. O yung mga magkakakaw dyan sa Quezon, pwede kayo magpadala ng entry, ha? Ipadala po yung mga entry sa www.pagcor.ph/photocon 2024. Ayon po kay Chairman Tenco, ito po ay nagtaas din ng premyo, ha? 2.23 million pesos na po ang premyo at ang mga pwedeng sumali 16 years old and above.
Suportado naman ng 31% ng mga Pinoy ang Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon kumpara sa mga Duterte. Sa resultang ng tugon ng masa survey ng Okta, 20% ng mga Pilipino ang sinasabing pro-Duterte at sumusuporta sa kanilang mga kaalyado. Pinakamataas na suporta nakuha ng Pangulong BBM sa Metro Manila, 43%. Ang pinakamababa naman sa Mindanao, 17%. Namayagpag naman ng 53% na suporta ng mga taga Mindanao sa pamilya Duterte, habang ang pinakamababa ay sa Balance Luzon, 7%. 2 por 2 at ang ACS Balita susunod na. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang maganda umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang French novelista o French author. Ang sabi ni Jean Paul Sartre, freedom is what we do with what is done to us. Nai-enjoy ba natin ating kalayaan? Minana natin sa ating mga ninuno? Kung hindi, kayo pong may kagagawan yan kung bakit hindi ho ninyo napapakinabangan. Magandang umaga, Pilipinas! 2 por 2 susunod na.